Bilang suporta sa pagpapatupad ng Rice Clustering and Consolidation Program ng pamahalaan, nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ng Cluster Assessment of Farmer Cooperatives and Associations using the Harmonized Agricultural Cluster Assessment Tool o HACCAT orientation noong July 1, 2026 sa ETI-RTC2 Malasin, San Mateo, Isabela. Layunin ng oryentasyon na palakasin ng kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa wastong paggamit ng Harmonized Agricultural Cluster Assessment Tool o HACCAT na nagsisilbing mahalagang instrumento upang malaman ang estado ng mga Farmer Cooperatives and Associations or FCAs. Binuksan ang programa sa pamamagitan ng pagkilala sa mga panauhin at kalahok ni Mr. Cupido Sabatin Jr., Development Management Officer 2, at sinundan ito ng pambungad na mensahe ni Mr. Vladimir B. Kaligiran, Information Officer 3 at Chief ng Information Services Section ng ETI-RTC2, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng mga samahan ng magsasaka upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at mapataas ang kanilang produktibidad at kita. Isa sa mga pangunahing paksa ng programa ang Memorandum Circular No. 49, Guidelines on Rice Clustering and Consolidation na tinalakay ni Mr. Jailard Y. Bagasin, Senior Agriculturist ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2. Ipinaliwanag niya ang mga alituntunin at layunin ng programa upang higit na mapalakas ang organisadong produksyon ng palay sa rehiyon. Tinalakay naman ni Mr. Christian Mark V. Andres, Technical Support Staff 4 ng ETI-RTC2 ang Rice Clustering and Consolidation Strategy gamit ang HACCAT, kung saan ibinahagi niya ang kahalagahan ng assessment tool sa pagtukoy sa kasalukuyang estado, pangangailangan at kahandaan ng mga FCAs para sa epektibong pagpapatupad ng clustering. Nagbigay rin ng ulat tungkol sa status at update ng HACCAT encoding si Mr. J.R.M. Limos, Development Management Officer 1 ng ETI-RTC2, kabilang ang mga kasalukuyang progreso at mga hakbang upang mapabilis ang panggangalap at pagproseso ng datos. Samantala, tinalakay ni Mr. Jimsel V. Salvador, Training Specialist 3 at OIC Assistant Center Director ng ETI-RTC2, ang Standard Operating Procedures o SOPs sa pangangasiwa ng HACCAT na nagsisilbing gabay upang matiyak ang maayos, pare-pareho at tumpak na pagsasagawa ng cluster assessment sa iba't ibang lugar. Bukod sa mga teknikal na talakayan, nagsagawa rin ng pagtukoy ng mga piling learning site for agriculture o LSA cooperators at 4-H club members na magsisilbing katuwang sa assessment sa bawat lalawigan at munisipalidad sa Rehiyon 2. Sa pamamagitan ng oryentasyong ito, muling pinagtibay ng ETI-RTC2 ang kanyang pangako na suportahan ang pagpapalakas ng mga organisasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng capacity building at paggamit ng mga makabagong pamamaraan sa pagtatasa tungo sa mas produktibo, organisado at napapanatiling sektor ng agrikultura. Para sa Balitang ETI 2, ako si Jolina Sanchez, Balitang Agri.